Mapagpalang Diyos na nasa langit at mahabagin at maawain. Una, nagpapasalamat po kami sapagkat iniligtas niyo po kami patungo sa apoy ng impyerno na naghihintay sa amin dahil sa aming mga paglabag at pagkakasala laban sa iyong salita. Salamat din po sapagkat naunawaan namin sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ang kamatayan ng aming Panginoon ay katugunan sa mga kasalanan namin na aming nagawa bilang kabayaran at pagtubos sa amin upang hindi kami humarap sa hukuman ng Diyos sa darating na panahon. Salamat po sa banal na dugo ng aming Panginoon na dumanak doon sa cross. Tulad po ng sinasabi po ng Biblia, kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya salamat sa pagdanak ng dugo ng aming Panginoon. Dahil dito, kami ay nagkaroon ng buhay at nagkaroon kami ng bagong direksyon. Salamat din po sa araw na ito sa napakalaking biyaya na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Sa bawat isa sa amin na iniligtas niyo po. Salamat sa kalakasan, sa pag-ibig at biyaya ng Diyos na araw-araw naming natatanggap. Sa araw na ito, sa pamamagitan ng iyong salita, tumanggap pa po kami muli ng biyaya, matuto, at ang aming mga buhay espiritual ay lumakas at tumatag po sa iyong harapan upang makapaglingkod kami ayon sa iyong kalooban. Tulungan niyo po yung mga brothers and sisters namin na nanghihina, nahuhulog sa pagkakasala, sumailalim nawa sila sa iyong habag. Tulungan niyo po sila makapanumbalik sa fellowship na ito. Buksan niyo po yung puso at isipan namin sa araw na ito at pakilagay po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Nawa po sa lahat ng mga nangangaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, lalo na po sa Philippine Life Word Mission, kayo po ang kumilos sa buong iglesia. Maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Po. So kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa 2 Corinthians chapter 12. Okay? 2 Corinthians chapter 12. Beginning verse 7 hanggang 10. Okay. So, pakita ko muna po sa inyo dito. Tapos mamaya hindi ako gagamit nito para makapokus kayo ng pakikinig sa akin. Okay? 2 Corinthians chapter 12 mula verse 7 hanggang 10. Okay po? Nandiyan na po kayo? Okay, babasahin natin. 3-1. Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas, upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito, na lumayo sana ito sa akin, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna. Sapagkat ako'y mahina, ako nga'y malakas. Okay? So, ito po ang salita ng Diyos. Okay? Pag-aralan po natin dito kung ano ang matututunan natin sa mga talatang binanggit dito ni Pablo. Okay? Kaya yung sinasabi dito ni Pablo ay tungkol sa ano ba ang nagpapalakas sa kanya. Tama po? Kaya yung title na natin ngayon ay yung The Grace of God Strengthen Us. Tama po. Actually, mapapansin natin dito na kung ako'y mahina, ako'y malakas. Tama po? Mapapansin din natin dito na sinasabi ni Pablo, yung biyaya sa verse 9, sinabi ng Diyos sa kanya,
ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Yung biyaya ng Diyos, sabi ng Panginoon kay Pablo, sapat sa iyo. Tama po? Yun yung pag-aaralan natin, no? About the grace of God. Tama po? Siyempre, pag pinag-usapan natin yung salitang biyaya, kaunti lang ang nakakaunawa nito. Tama po? Actually, binabanggit dito ni Pablo tungkol sa mga kahirapan niya. Tama po? Yung suffering niya sa verse 10. May kahirapan, may pag-uusig. Sabalit sa biyaya ng Diyos, siya ay nananatiling malakas, matatag. So, kung titignan natin yung misteryo ng pagdurusa ng mga Kristiyano, dito sa buhay na ito ay hindi po nagkakaroon ng kumpletong solusyon, di ba? Hindi nagkakaroon ng complete solution yung lahat ng mga problema at kahirapan natin. Tama po? Dahil pag sinabing kumpleto na, wala nang kasunod na pagdurusa, paghihirap. Tama po? Dumaranas tayo ng kahirapan, simple lang. Dahil tayo ay nasa katawang laman. We are a human. At the same time, meron tayong spiritual na pagkatao. Okay? So, sabi po dito, yung ating katawan ay habang tumatagal, ito po ay tumatanda. Tama po? Humihina. Nagkaroon tayo ng karamdaman at kadalasan, tayong mga Kristiyano ay nagkakaroon ng mga problema sa ating buhay Kristiyano. Okay? Actually, the same body that can bring us pleasure can also bring us pain. Tama po? The same body. And our body changes as we grow older, and the more na nag-change, the more we growing older, yung ating katawan ay nagbibigay sa atin ng suffering. Tama po? Meron ba kayong ganon bilang mga Kristiyano? And sometimes, the same family members and friends who delight us can also break our hearts. So minsan, even yung ating family, friends, sila rin minsan yung nagbibigay sa atin ng pain. Tama po? Dahil ito ay bahagi ng pagiging tao, kaya walang taong makakaiwas sa ganitong sistema o ikot ng buhay. Lahat tayo, tama po? Kung ngayon masaya ka, maaari after 3 days o after 2 days, may problema ka. Hindi pa perfecto o completely yung buhay natin sa sanlibutan ito, kaya dumadaan tayo saan? Sa ganitong mga painful experience, tama po? Katulad ni Pablo, sinasabi niya dito sa verse 10, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyan sa mga kainaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at sakuna. Tama po? Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Tama po? Meron siyang binabanggit dito na pagdurusa ng kanyang katawan. Tama po? Pagdurusa dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya maganda yung topic natin ngayon, di ba? The grace of God is strengthen us. Si Pablo, ito po yung kanyang tinutumbok na sinasabi. Bagamat siya ay dumadaan sa ganito kahirap na pamumuhay bilang isang Kristiyano, sinasabi niya rito, may pag-uusig ako, may paglait, may kahirapan, pero sinasabi niya rito, yung biyaya ng Diyos ay sapat sa kanya para manatili sa Panginoon. Tama po? Kaya sinabi ng Diyos sa kanya sa verse 9, sinabi ng Panginoon sa kanya, ang aking biyaya ay ano daw? Kulang ba? Sa verse 9, kulang ba yung biyaya ng Diyos? Sapat. Walang kulang.
Kaya kung tayo ay dumadaan sa ganitong pagdurusa, kahinaan, sakit ng katawan, problema, yung biyaya ng Diyos ay sapat sa atin para tayo manatili, magtagumpay at ma-overcome ito, di ba? Kaya sinabi ron na as we grow older, our body become old and weak. Tama po? Kaya naiintindihan natin, ito yung nangyayari. And sometimes, we suffer because we are foolish and disobedience to the Lord. Tama po? Sometimes we are foolish in God's eye. Why? Dahil minsan merong mga Kristiyano na sinusubok, sumuway sa kalooban ng Diyos. Tama po? Kaya kung minsan, sabi ko dito, our own rebellion may afflict us or the Lord may see fit to chasten us in His love. Diba? May suffering tayo minsan kapag tayo ay hindi sumusunod. Meron tayong affliction. Diba? Kapag hindi tayo sumusunod, sabi sa Hebrews chapter 12, pinaparusahan, dinidisiplina tayo ng Diyos. But of course, the time of chasten or discipline of God, under the grace of God, under the love of God, tinatanggap natin yung ganitong pagtutuwid ng Diyos, hindi ba? By the grace of God. Tama po? Kaya nga, sinasabi dito, maging si Haring David, nang siya po ay nagkasala laban sa Diyos, nagsuffer si Haring David. Nagsuffer ba si Haring David nang siya ay nagkasala? Sa Awit chapter 51, binanggit, o sa 2 Samuel chapter 12, binanggit po nang si David ay nagkasala sa Panginoon, he was suffered. Tama po? Ano yung parusa ng Diyos kay Haring David? Namatay yung kanyang anak kay Bathsheba, yung una nilang anak. Tama po? In 2 Samuel chapter 12. Tama po? Sa Awit chapter 51, yung kanyang confession. Tama po? Kaya kung ang Kristiyano ay sumusubok na labagin yung mga aral at salita ng Diyos, meron tayong tinatanggap na discipline, tama po, under the grace and the love of God. Okay. Kaya si Haring David sa Awit chapter 51 verse 12, nung siya ay nagkasala, ano po ang sabi doon? Nawala sa kanya ang alin? Ang sabi sa Awit chapter 51 verse 12, sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Nung nagkasala si David, ano po ang nawala sa kanya? Kaligtasan ba? Hindi po. Yung kagalakan ng kanyang puso sa Panginoon. Tama po? Kaya sinabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan. Tama po? Kaya yung kahirapan, minsan, may dalawang resulta. Tama po? Maaaring sa kahirapang ito ay nagiging malakas ka. Maaaring sa kahirapang ito ay natuturi ka sa Diyos dahil sa pagtitiis at pagsunod mo sa kalooban ng Diyos. O maaaring sa kahirapang ito dahil sa pagsuway mo, kaya ka nahirapan, nagkakaroon ng affliction o ng suffering dahil sa hindi mo pagsunod sa kalooban ng Diyos. May dalawang resulta po yun, di ba? Kaya sinabi po rito, si David, nang siya ay nagkasala, humingi siya ng habag sa Diyos. Of course, in God's grace, God forgives us, o God forgives our sins. Tama po? Siyempre, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Tama po? Gusto nyo ba yung ganon? Gusto nyo ba ng forgiveness lagi? Ha? Gusto nyo lagi ng forgiveness. Pag gusto nyo lagi ng forgiveness, ang ibig sabihin nun, gusto nyo lagi ay hindi sumunod. Hindi ba?
Siyempre, sometimes, meron tayong disobedience. Of course, God forgive us or forgive our sins. No? Hindi po yan para sa salvation. Yun ay sa pagitan ng anak at ng ama bilang mga ligtas. Tama po? Yung forgiveness na ibinibigay ng Diyos sa atin bilang mga anak, hindi bilang mga sinner. Tama po? Hindi katulad ng tax collector, di ba? Sinabi niya, Lord God, please have mercy on me. Tama po? I am a miserable sinner. This is one time repentance. Pero bilang mga Kristiyano, meron pa rin tayo minsan na pagsuway. Tama po? Under the grace of God, pinapatawad tayo ng Diyos. Tama po? Kung gusto ng tao laging forgiveness, lagi siyang hindi susunod. Pero, meron pong Bible verse sa Biblia na ang disiplina ng Diyos ay pwedeng humantong sa kamatayan ng iyong katawan. Tama po? Kaya, parang sinasabi nila, the more God loves me to forgive, and the more, no, okay lang gumawa ng sin. Dahil iniibig naman ako ng Diyos at ako ay laging patatawarin. Ganun ba? Dapat? No. No. Dapat meron tayong fear. Of course, but in God's government, sometimes He must permit us to reap what we sow. Inayaan, minsan tayo ng Diyos sa gusto nating gawin, subalit, aanihin din natin kung ano ang consequence nito. Tama po? Pinipigilan tayo ng Diyos, pero kung ayaw mong magpapigil, hinahayaan ka ng Diyos. But you cannot escape doon sa consequence. Tama po? Hindi mo pwedeng matakasan yung kapalit o yung consequence ng iyong gagawin. Bagamat nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos, bagamat ang Diyos ay nagpapatawad, but every disobedience na gagawin natin ay hindi po ito palalagpasin ng Diyos. Bakit po? Dahil yung kabanalan ng Diyos ay kanyang pinoproteksyonan. Tama po? Walang taong pupunta sa langit na nabubuhay, ipinapractice ang kasalanan. Tama po? Kaya sinasabi dito, He must permit us to reap what we sow, and sometimes suffering is a tool God uses for building godly character. Sometimes, yung mga bagay na suffering natin, binibuild tayo ng Diyos para mahubog tayo bilang mga makadiyos na tao. Yung mga godly principles na natututunan natin, hinuhubog tayo para maging godly person. Tama po? Para maging makadiyos tayo sa ating mga pamumuhay. Now, pag tinutokso tayo ng kasalanan, ano ang gagawin natin? O tukso, lumapit ka. Ganun ba? Ganun ba? Hindi pwede, di ba? Pag inaalok po kayo ng alak o sigarilyo, anong iisipin nyo? Ang papasok sa isip nyo, pag inaalok kayo nito, masaya yan, masaya. Tama po? Pero yung kasiyahan na iniisip mo ay hindi kasiyahan ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Tama po. Siyempre, may mga tao na bakit ka nakikipagkaibigan? Gusto mo maging masaya. Ayaw mong malungkot. Bakit ka sumasama sa tropa sa mga bisyo, mga ganun? Gusto mo maaliw din yung sarili mo. Ayaw mo maging malungkot. Bakit ka makikipag-inuman? Gusto mo masaya. Dahil doon masaya, di ba? Habang kasi ang alak ay nagbibigay ng kasiyahan sa katawan. Tama po? Yun ang mangyayari sa iyo. Magiging masaya. Pero, ano ang magiging kapalit nito pagkatapos? Tama po. Anong kapalit? Yun ang dapat na pinag-iisipan ng tao. Tama po. Gusto niyo po ba maging masaya? Sa salita ng Diyos at saka sa pagsunod ng kalooban ng Diyos, may makukuha din po kayong joy.
Kaya nga si Haring David, sinabi niya, ibalik mo ang aking kagalakan. Ibig sabihin, sa pagsunod sa salita ng Diyos, pamumuhay, pagsasagawa nito, mayroong kagalakan. Tama po? Hindi lang yung kagalakang iniisip ng tao pag marami akong kaibigan, pagka may mga ganitong kasiyahan, nagiging masaya ako. Temporary lang po yan. Pero yung sinasabi dito ng kagalakan ng kaligtasan ay hindi po mapapantayan ng material na bagay. Kaya nga si Paul, kaya nga si Haring David, sinabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan. Okay? Doon sa Romans chapter 5 verse 3, ang sabi, at hindi lamang gayon. Romans chapter 5 verse 3, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapigatian sa pagkaalam na ang kapigatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Verse 4, at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. In verse 5, hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Ang sabi po, hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo. Tama po. Nagagalak tayo. Sa gitna ng kapigatian, sabi ni Pablo, nagbubunga ng pagtitiis ng may kagalakan at pagpapatibay sa ating pag-asa. Tama po. Tignan po natin yung buhay ni Pablo. Tignan natin yung sinasabi niya. Kung ano ang kaibahan nito sa sinasabi ng sanlibutan kagalakan at sinasabi ng Biblia na kagalakan. Tama po? Ay, masaya ako pagkasama ko yung mga kaibigan ko. Pagka tropa-tropa, masaya ako. Pero pagdating sa church, di ko ma-enjoy. Pag nakikinig ako ng Biblia, nag-aaral, nagbabasa, parang nagdurusa ako. Pero yung mga taong malapit sa Diyos, nag-i-enjoy sila sa pagbabasa at pakikinig at pag-aaral ng Biblia. Tama po? Anong kaibahan? Tama po. Alam natin na si Pablo ay isang tao na mayaman sa kanyang kristyanong pag-uugali, pamumuhay. Although yung buhay ni Pablo ay dumaan sa maraming pagdurusa at kahirapan, na ito ay hinayaan ng Diyos mangyari sa kanya. Bakit po? Babalik na naman tayo doon. Ano ang sinasabi ng Bible? Sabi po, sabi ni Pablo, kapag ako ay mahina, ako ay nagiging malakas. Tama po? Kapag ako ay mahina, anong ibig sabihin nun? Anong logic nun? Mahina ka nga, tapos sasabihin mo, malakas ka. Tama po? It means, kung nagtitiwala ka sa iyong sarili, babagsak ka, magiging mahina ka. Pero kung nagtitiwala ka sa Diyos, magiging malakas ka. Tama po? Si Pablo, mayaman sa kanyang pamumuhay Kristiyano, even though meron siyang maraming experience ng sufferings. Tama po? Alam niyo po, halimbawa, nakakita na ho ba kayo ng dagat? Ha? Nakakita na kayo ng dagat? Baka hindi pa. Hindi, maraming dagat dito, di ba? Doon sa dagat, pag tayo ay lumalakad, maraming mga bato. Tama po? Sa tabing dagat, maraming bato. So, sa matagal na panahon, yung mga batong yon laging hinahampas ng tubig. Di ba? Sa tagal. At sa sobrang tagal na siya ay tinatamaan ng tubig, anong nangyayari sa bato? Nagiging makinis at maganda yung kanyang kulay. Tama po? Habang tumatagal, gumaganda yung bato na yon. Sa tagal ng dinadaluyan siya ng tubig sa dagat. Actually, yung ating buhay Kristiyano ay ganon din.
Kung minsan, dinadaanan tayo ng alon na mga problema sa buhay, kahirapan, pagsubok, hinahayaan ng Diyos yung bagay na ito. Bakit po? Habang hinahayaan ito ng Diyos sa isang Kristiyano, sa kanyang anak, tinitignan niya kung yung taong bang yun ay lalong sa kanya nagtitiwala at umaasa. Tama po? Habang nakikita niya yung kanyang sarili na siya ay mahina, nakikita ba niya yung kanyang sarili na nagiging malakas siya dahil sa biyaya ng Diyos? Kaya yung topic natin ngayon ay the grace of God strengthens us. Tama po? Strengthens us. Tama po? Yung biyaya ng Diyos. Okay? Ano ba yung biyaya sa Biblia? What is grace? So, it is God's provision for our every need when we need it. The grace of God. Kaya yung biyaya ng Diyos ay provision para sa atin. Kailangan natin lagi. Tama po? Para makasurvive at mabuhay sa mundong ito na unti-unting nawawasak. Tama po? Papunta sa pagkawasak. Nakikita nyo ba yung mga balita? Pag hindi gera, lindol. Tama po? Sunod-sunod yung malalakas na lindol sa iba't ibang bansa. Tama po? Sunod-sunod yung mga earthquake, mga lindol na napakalalakas. Nakikita nyo ba sa balita? Yung huli ay sa India, 7.7. Tama po? Sunod-sunod. Nakakatakot yung mga lindol na ito. Tama po? Nagpapakita yung malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. Di ba? Kaya kung ganito yung ating nakikita, dapat tayong nasa ilalim ng biyaya lagi ng Diyos. Tama po? Kaya sinasabi ni Pablo na yung biyayang ito, it is our provision. Okay? It has well been said that God in His grace give us what we do not deserve. Tama po? Ano yung sinabi rito? God give us what we do not deserve. O ibinigay ng Diyos sa atin yung biyaya na hindi naman tayo karapat dapat dito. Tama po? We do not deserve for God's grace. Tama po? Kaya nga, sabi ko rito, and in His mercy, He does not give us what we do deserve. In His mercy. Ibinigay ng Diyos sa atin yung hindi tayo karapat dapat. Tama po? Yung hindi tayo karapat dapat. Yung biyaya ng Diyos. Okay? Kaya nga, kung tayo po ay tumanggap ng napakadakilang biyaya, di ba? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, di ba? By the grace of God, we have been saved, or I have been saved, di ba? By the grace of God. So, ibig sabihin, yung biyayang ito, tinanggap natin nang hindi naman tayo karapat dapat. Kaya mga brothers and sisters, dapat nating maintindihan ito. Kasi yung isang kayamanan na tinanggap mo, iniingatan mo, hindi ba? Ayaw mong masira. Tama po? So, yung biyaya at kaligtasan ay kayamanan. This is a treasure na ibinigay ng Diyos sa atin na hindi natin dapat hayaang masira. Tama po? Hamakin. Di ba? Kaya si Pablo, sinabi niya dito, habang ako ay mahina, ako ay nagiging malakas sa Panginoon. Okay? Walang kulang ang Diyos. Okay? Sapat ang biyaya ng Diyos, ang mga espiritual na pagpapala ng Diyos, para tayo makapagpatuloy at manatili sa ganitong klase ng pananampalataya. Tama po. Sapat. Yung araw-araw, sabi nga minsan, pag dumilat ang mata mo sa umaga, sapat yung biyaya ng Diyos. Dahil hindi mo alam pag natulog ka kung didilat ka pa. Tama po? Pag natulog tayo, wala tayong alam, hindi ba? Pero ginigising tayo ng Diyos sa umaga. Tama po?
Ito yung biyaya ng Diyos. Kung wala kang karamdaman na mabigat na naka-bedridden ka, tapos nagpapatuloy ka sa Christian life, kahit may problema ka, may kasiyahan ka, sapat yung biyaya ng Diyos na ito. Tama po? Meron tayong ganito, diba? Kaya doon sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8, sabi po, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo. Okay? Kaya ng Diyos pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay ay palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. In 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi po, kaya ng Diyos pasaganahin ang lahat ng ano daw? Biyaya sa inyo, di ba? Kaya sinasabi po doon na sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ang sabi po, yung una po, chapter 9, verse 8, yung ikalawa, chapter 12, verse 9, ang sabi niya, subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Tama po? Ang aking biyaya, sapat sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan mo. Ako'y lalong nagmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. So, tignan natin yung sinabi dito ng Panginoon. Sinabi ni Pablo, sinasabi ng salita ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. If God's grace is sufficient to save us, surely it is sufficient to keep us and strengthen us in our times of suffering. Tama po. Sabi dito, kung sapat ang biyaya sa iyo na naligtas ka, tiyak din na sapat yung biyaya sa iyo para palakasin ka, para magtagumpay ka sa lahat ng pagdurusa, pagtukso at kahinaan mo sa sanlibutan ito. Tama po, naintindihan niyo ba yung sinasabi dito? Napakaganda ng sinasabi ni Pablo dito sa biyayang ito. Yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, hindi ba? Sapat yung biyaya. Sometimes, sinahayaan ng Diyos tayo maging mahina. Okay? Para ano po? Para tanggapin natin yung lakas na nanggagaling sa Diyos. So kung malakas ka, hindi mo kailangan ng Diyos. Tama po? Kung ikaw ay maraming bagay na pinangahawakan, hindi mo kailangan ang tulong ng Diyos. Ay, kaya ko naman mag-survive kahit wala akong Diyos, kahit wala akong church life, kahit ako lang, kaya ko. So kapag ganito ang nasa isip ng isang tao, nagsisimula yung pagbagsak niya sa harapan ng Diyos. Tama po? Alam ng isang tao kung siya ay malakas o kung siya ay mahina. Alam ba yun ng tao? Alam ng tao kung siya ay dumadaan sa problema o hindi. Tama po. Alam din ng tao na hindi natin kayang manatiling malakas nang wala ang Diyos. Tama po. Lagi ba tayong malakas? Hindi tayo laging malakas, di ba? Sa ating buhay Kristiyano, marami tayong natatanggap, di ba? Mga pagpapala, pagbabago. Pero kahit nakakatanggap po tayo ng mga pagdurusa, kahirapan, sa pagbabago ng ating pamumuhay, meron pa rin tayong pagdurusa. Meron pa rin tayong kahirapan. Kahit tumatanggap tayo ng mga ganitong bagay. Di ba? Kahit ngayon, tumanggap ako ng blessings, pagkaraan ng ilang araw, maaari may pagdurusa din na dumarating. Tama po? Dahil yung buhay ay binabalanse ng ating Panginoon. God balance our life, di ba? Hindi lang puro ganito. Sometimes merong trials. Tama po? So bakit natin nararanasan yung mga pagdurusa at kahirapan? Actually, ito ang mga kasangkapan ng Diyos para maisakatuparan ng kanyang gawain sa mundong ito. Ang ginagawa ng Diyos sa pagpapaunlad ng ating Kristiyanong karakter ay higit na mahalaga kaysa pagpapalago ng ating pisikal na pagkatao. Tama po?
yung pagpapalago ng Diyos sa ating buhay spiritual ay mahalaga. Mas mahalaga kaysa pagpapaayos o pagsasaayos ng ating physical na pagkatao. Ano ang inuhubog sa atin ng Diyos? Physical o spiritual? Spiritual. Habang inuhubog ng Diyos ang ating spiritual na pagkatao, ang ating physical ay nagiging mahina. Tama po? Habang nagiging tumatanda tayo, we're growing older and older, we become weak. Pero yung ating pananampalataya ay unti-unting nagiging mas matatag. Tama po? Kaya sinasabi ni Pablo dito, kung ako ay mahina, ako ay malakas. Tama po? Kaya nga sa Acts chapter 14, verse 22, sinabi po ng mga alagad, pinapalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad, pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya, at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian ay kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. Sabi po dito, sa pamamagitan ng maraming mga kapigatian. Ako? Yung buong linggo, halos 2 weeks, 3 weeks challenge sa atin, hindi ba? Bakit po? Hindi tayo makalabas ng bahay. Sobrang ulan, grabe. Tama po? Walang humpay ang ulan. Di ba? Kaya makikita mo na napakahirap lumabas. Mabuti na nga lang at nagkaroon na ng service. Ako rin, nahirapan ako lumabas. Hindi ko makakalabas ng bahay. Pero kahit ganon, siyempre, hindi naman reason para sabihin natin sa Diyos na, Panginoon, lagi na lang ganito para hindi na lang ako lalabas. Siyempre, sasabihin natin, Panginoon, paarawin nyo naman po, di ba? Huwag tama na yung ulan. Di ba? Pero minsan naman, dumadalangin yung tao, Panginoon, paulanin nyo naman po. Pag umulan na, mananalangin na naman, Panginoon, paarawin nyo naman po. Hindi kita maintindihan, ano ba talaga gusto mo? Di ba? Pag umaaraw na, paulanin niyo naman po, Lord, kasi wala nang ulan, di ba? So, lahat ng bagay ay binabalansin ng Diyos. Tama po? Kung may pagpapala, may pagdurusa. Tama po? Kung may pagsubok, may pagtatagumpay. Kung may pagsuway, mayroon ding pagtuturo o pagtutuwid. Lahat ng bagay na ito, hinahayaan ng Diyos para balansihin tayo sa ating buhay Kristiyano. Tama po? Pero, kung tayo ang gagawa ng ganitong pagsuway, tayo ang gagawa, bibigyan tayo ng Diyos ng ano? Parusa. Tama po? Gusto nyo ba parusa? Mga kabataan dito, gusto nyo parusa? Basahin niyo yung Hebrews chapter 12, di ba? Pinarurusahan ng Diyos ang kanyang mga itinuturing na anak sapagkat ito ay kanilang minamahal. Ito ay kanyang minamahal. Tama po? Kahit na nasasaktan tayo, kahit na nagdurusa tayo, pag-ibig pa rin ng Diyos ito. Yun nga lang, ikaw ang magdurusa, magsasuffer. Tama po? Kapag ikaw ang nagsuffer, yung body mo ay magsasuffer, so ano ang sasabihin mo sa Diyos susunod? Sasabihin mo ba, more pa, Lord? More na pagsuway pa? Actually, isang palo ng Diyos, baka ang tao ay hindi makatayo. Tama po? Alam mo yung prinsipyo ng Biblia sa discipline, sa Leviticus, so, yung 7 times na discipline, chapter 27, 7 times, tama po, kapag hindi kayo sumunod, 7 ulit kayong papaluin. So, pag hindi pa rin sumunod, 7 times 7, bahala na kayo mag-compute kung ilang palo yan, di ba? Hanggang sa, kung hindi pa rin, times ulit. Diba? 7 times 7, kung ang total dito, 49. So, 7 times 49 ulit. Tama po?
So hanggang sa umabot ng 2,000 palo, palagay ko patay na ang katawan mo nun. Katulad ng bansang Israel. Umabot yung disiplin ng Diyos sa kanila sa kamatayan ng kanilang mga katawan. In 2 Corinthians chapter 5 verse 5, ang sabi doon, di ba? Itong taong ito, ibigay yung kanyang katawan kay Satanas at hayaan ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng paghukom. Alam niyo ba? Pag ginalaw ng Diyos, pag ginalaw ni Satanas yung ating katawan at hinayaan ng Diyos, katulad kay Job, tama po? Binigyan ng Diyos si Satanas ng permission na galawin yung katawan ni Job. Tama po? Binigyan ba? Binigyan. Kaya si Pablo dito, sabi dito sa verse 7, lalo na dahil sa kalabisan ng mapahayag. Kaya upang ako yung magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas. Tama po? Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 7, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag daw magmalaki ng labis. Sabi dito ni Pablo yung thorn of the flesh. Pero hindi naman ipinaliwanag kung ano yung malinaw dito. But of course, si Pablo, sinasabi niya, mayroon siyang karamdaman sa katawan. Tama po? Bakit daw binigyan siya ng Diyos ng ganon? Actually, ang sabi dito, 3 beses ako nanalangin, sabi niya sa verse 8, sa Panginoon tungkol dito, lumayo sana ito sa akin, hindi siya pinakinggan ng Diyos. Ano kaya yun, di ba? Hindi siya pinakinggan ng Diyos. Anong dahilan at hindi siya pinakinggan ng Diyos? Ang sabi ni Pablo, upang hindi siya magmalaki. Tama po. Upang hindi siya magmalaki. There are times when God permits Satan to afflict us that God might accomplish a great purpose in our lives, di ba? Hinayaan ng Diyos, sige. No? Kaya nga, ano yung pinakamatinding kasalanan? Sabi po dito, may pinakamalalang sakit ng isang tao na nasutok lang ang Diyos ay ang pagmamataas. Tama po. Pagiging mataas. Kaya si Pablo, sinabi niya, upang hindi ako magmalaki, binigyan ako ng Diyos ng ganito. Hindi niya ako bininig upang hindi ako maging mapagmataas sa Diyos. Bakit po? Dahil si Pablo, napakarami niyang ginawa. Tama po? Yung kanyang achievement sa Panginoon ay napakarami. Diba? Pinakamahusay siyang apostle. Tama po? Sumulat ng epistles. Okay? So, sinasabi doon, hinayaan ng Diyos, bigyan siya ng ganong kalagayan upang hindi siya magmalaki. Okay? Kung ang mga tao ay nagiging mas malusog kaysa sa atin, sa harapan ng Diyos, pagkatapos, mas malala yung kalagayan nila kung hindi sila nagpapasakop sa Diyos at nagtatamasa ng biyaya ng Diyos. Kung ang tao ay malusog, pagkatapos hindi sila nagpapasakop sa Diyos, mas malala yung kalagayan nila sa harapan ng Diyos. Kumpara sa isang tao na mayroon siyang karamdaman at kahinaan, subalit nagpapasakop siya sa Diyos at sumusunod, mas maganda ang kalagayan niya sa paningin ng Diyos. Tama po. Di ba? Maraming mga taong malusog na nagpapatuloy sa kasalanan. Malalakas sila. Pero maraming tao na mahina ang kanilang kalagayan, subalit lumalakad sila sa kalooban ng Diyos. Kaya sa paningin ng Diyos, mas malakas sila kaysa mga taong malulusog na ito. Tama po? Kaya kung tayo bilang mga Kristiyano, na tayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, pero lalakad ang isang tao sa pagiging mapagmataas, di ba? At hindi igagalang at hindi pahalagahan yung biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin, ano ang magiging kapalit nito? Tama po? Naligtas ako, tumanggap ako ng biyaya, salamat Lord. Pero pagkatapos nito, nagiging mapagmataas ang iyong puso. Pagkatapos ay pupunta ka sa mga baise, sa gawain na hindi gusto ng Diyos. So mas malala, di ba? Mas mahirap na sitwasyon yan. Alam niyo ba yung disiplin ng Diyos?
Kaya sinasabi ni Pablo dito na lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya upang ako huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan. Ano daw yung purpose? Sa verse 7, bakit hinayaan ng Diyos magkaroon siya ng ganong karamdaman o yung tinatawag na turn of the flesh? Anong purpose niya daw? Upang ano daw? Upang huwag siyang magmalaki. Tama po? Hindi ba nakakatakot maging ganon sa harapan ng Diyos? Sa Proverbs chapter 16 verse 18, mauuna yung pagmamataas bago ang pagbagsak ng isang tao. Tama po? Hindi ba nakakatakot yon? Kaya tayong mga Kristiyano, dapat katulad tayo ng isang palay. Tama po? Ang gawain, yung isang palay, habang dumadami ang bunga ay yumuyuko. Tama po? Hindi siya nagiging ma-pride o mapagmataas. Kung mas marami tayong ginagawa, dapat tayong mas tahimik. Tama po? Kung mas marami tayong nais gawin sa Diyos sa paglilingkod, mas dapat tayong magpasalamat sapagkat hinahayaan ng Diyos na ito ay magawa natin. Of course, sometimes masaya tayo dahil nagagawa natin at nagtatagumpay tayo, di ba? Hanggang doon lang tayo. Salamat, Lord, na hinayaang magawa ko ito, pero ayokong umangat ng higit sa biyayang binigay mo. Tama po? Yung kagalakan ng ating puso ay ang gawin ang kalooban ng Diyos. Tama po? Masaya tayo sa ganon, na binahayaan ng Diyos na tayo ay magtagumpay. Hinahayaan ng Diyos. Hindi hinahayaan ng Diyos na tayo ay bumagsak habang sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Hindi hinahayaan ng Diyos, di ba? Hindi pinapayagan ng Diyos ibagsak tayo habang nagsisikap tayong sumunod sa kanyang sariling kalooban. Okay? Kaya si Pablo, sinabi niya, hinayaan ito ng Diyos sa akin. Sa Galatians chapter 4, verse 13 hanggang 15, binanggit ni Pablo yung karamdaman niya. Nalalaman ninyo na dahil sa karamdaman ng katawan ay una kong ipinangaral sa inyo ang Ebanghelyo. Kausap niya rito yung mga Galatian believers, yung mga hintil. Okay? Bagaman ang aking kalagayan ay naging isang pagsubok sa inyo, hindi ninyo ako hinabang o kinasuklaman, kundi tinanggap na gaya ng isang anghel ng Diyos, gaya na Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang inyong kagandahang loob sapagkat ako'y nagpapatuto sa inyo na kung maaari sana ay binukid na ninyo ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Anong ibig sabihin nito? Si Pablo ba may problema sa mata? Meron siyang problem. Tama po? Kasi sinasabi niya sa Galatian believers, halos yung mata nila ay ibigay nila kay Pablo para lang si Pablo ay makapagpatuloy. Sabi niya, meron akong karamdaman sa katawan habang ipinangaral ko sa inyo ang Ebanghelyo. Tama po. Ibig sabihin si Pablo, hindi malusog. Tama po, sa physical na kalagayan. Pero malusog siya sa spiritual na pagkatao. Si Pablo, mahina yung kanyang katawan sa harapan ng Diyos, pero ang kanyang spiritual na pagkatao ay malakas. Tama po. Sa ilalim ng biyaya ng Diyos, okay? Kaya sinabi ron, ibinigay ng Diyos yun upang hindi siya magmalaki. Maging ang mga Israelita, sinabihan ng Diyos sa Deuteronomy chapter 8 verse 17, huwag mong sabihin sa iyong puso, ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito. Huwag mong sabihin sa iyong puso. Okay. Kundi alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang kanyang pagtibayin ang kanyang tipan na kanyang pinangako sa mga ninuno gaya sa araw na ito. In verse 18. Tama po. Sino ang nagbigay ng kayamanan sa kanila? Ang Diyos. Tama po. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, huwag mong sabihin sa iyong puso na dahil sa iyong kapangyarihan at lakas ng iyong kamay, kaya ka nagkaroon nito. Tama po? Pagkat ito ay binigay ng Diyos sa iyo. Tayo bilang mga anak ng Diyos, mga brothers and sisters, bakit tayo nandito nakapagpapatuloy? Dahil ba malakas tayo? Dahil malusog ba tayo? Dahil wala ba tayong karamdaman?
Wala ba tayong problema kaya tayo tuloy-tuloy sa Panginoon? Actually, lahat tayo merong ganong kinakaharap. Kaya nga, mahina yung ating katawan, subalit ang ating pananampalataya ay mas malakas kaysa ating katawan. Tama po? Yung biyaya ng Diyos ay mas malakas sa atin kaysa ating pangangailangan. Tama po? Kaya sabi dito, sapat ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa iyo. Sapat. Diba? Hindi kulang. Okay? Kaya sabi niya, kung ako ay mahina, ako ay malakas. Maging si Job, sinubok siya. Tama po? Hinayaan siya ng Diyos. Kaya sa Job chapter 2 verse 7, sabi po dito, kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, nilagyan si Job ng mga nakakapandiring bukol mula sa talampakan ng niyang paa hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Maging si Job, binayaan ng Diyos na siya'y subukin ni Satanas upang maipakita ng Diyos kay Satanas na ang kayamanan at pagdurusa ng tao at paghihirap ay hindi magiging dahilan na ang tao ay tumalikod para lapastanganin yung kanyang salita. Dahil ba sa pagdurusa at kahirapan, lalapastanganin ng isang tao ang salita ng Diyos? No, no. Hindi natin dapat i-define yung pangalan ng Diyos, hindi ba? Kaya nga, si Job, ano po ang pinatutunayan ni Job? Alam niyo ba kung ano ang kasalanan ni Job? Ha? Kung ano ang kasalanan ni Job? Sinikap niyang ipaliwanag sa kanyang sarili na siya ay matuwid. Pero sinasabi ng Diyos sa kanya, pwede bang mas maging matuwid ka kaysa sa akin? Tama po. Gustong ipakita ni Job na siya ay isang taong, actually si Job talaga ay matuwid at banal na tao. Tama po? Subalit, yun yung kanyang nakita sa kanyang sarili, pero hindi niya nakita ang sarili niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. At the end, nag-confess siya, hindi ba? Sino ba ako? Na isang tao, na isang hamak. Sinabi ng Diyos sa kanya, kung ikaw ay mas makakapanaig sa akin, kaya mo ba magpadala ng kulog at ng ulan? Kaya mo ba pigilan yung alon kung saan siya pumupunta? Ikaw ba ang nagpapadala ng bagyo o hindi? Yung creation, ginamit sa kanya. Tama po? Tignan mo yung mga bagay na ginawa ko. Kaya mo bang gawin niya? Kaya si Job nagkaroon siya ng repentance sa kanyang sarili. Tama po? Na ang Diyos ay matuwid kaysa sa kanya. Kaya yung hinayaan ng Diyos mangyari kay Job ay hindi upang bumagsak si Job, para ipakilala na ang Diyos ay dakila at makapangyarihan kaysa isang tao. Okay? Kaya si Pablo, sabi niya, 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin. Bakit po? Maaari iniisip ni Pablo na, Panginoon, yung thorn of the flesh o yung karamdamang ito ay magiging hadlang sa ministry. Alisin mo sa akin. Tama po? Pero ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sagot sa kanya? Ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan mo. Opo. Panginoon, alisin mo naman itong problema ko. Anong problema mo? Asawa ko. Ay, hindi pwede pala yan. Kailangan manatili. Hindi ba? Alisin mo naman yung karamdaman ko, Panginoon. Anong karamdaman mo? Katamaran. Ay, ikaw, problema mo yan. Hindi ba? Kung tamad ka, talagang problema mong malaki yan. Tama po? Siyempre, lahat tayo may problema sa katawan. Pero, hindi hadlang yung karamdaman para hindi tayo magpatuloy. Tama po? Yung bagyo, hadlang ba? Yung ulan, ay wag muna tayo magsimba at maulan ngayon. Pwede ba yon? Siyempre, pagka sinabi mo yon, paano kung 3 buwan na uulan, 2 buwan uulan? Hindi ka na mag-church. Dapat, yung ganitong panahon ay hindi na tayo naaapektuhan. Tama po? Umaraw man yan sa umulan, basta para sa Panginoon, hindi ako dapat tumigil. Dahil yung biyaya ng Diyos araw-araw ay umuulan man o hindi, dumarating sa atin. Tama po? Yung pag-iingat ng Diyos, yung kalakasan, yung magandang, yung health natin, iniingatan ng Diyos. Di ba? Araw-araw.
Kaya si Pablo, nagmakaawa siya. Sabi niya, Panginoon, alisin mo ito sa akin. Alam niyo, may ganong panalangin din si Haring David. Nanalangin siya na wag mamatay yung bata na naging anak nila, pero hindi siya pinakinggan ng Diyos, di ba? Namatay din yung bata doon sa 2 Samuel chapter 12. Okay? Kung tutusin, si Pablo ay napakahirap para sa kanya. Okay? Maaari, tayong lahat ay may mga sapat na bagay, pero hindi ibig sabihin sagot na ito sa lahat ng ating kailangan. Tama po? Hindi ibig sabihin lahat ng meron tayo ngayon ay sagot na sa lahat ng ating kailangan. Kahit meron tayo ng mga bagay ngayon na tumutugon sa ating pangangailangan, hindi pa rin lahat ito ay sumasapat sa atin. Kailangan pa rin natin ang tulong ng Diyos. Di ba? Tatawag pa rin tayo sa Diyos. Ano po ang itinuturo ng Diyos tungkol kay Job? Una, sabi po dito sa verse 7, itinuturo ng Diyos kay Job na siya ay maging mapagpakumbaba. Tama po. Sinabi niya dito sa verse 7, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Tama po? First, ano ang sa verse 7 chapter 12, 2 Corinthians? Ano sabi dito? Upang ako'y huwag magmalaki ng labis, sabi ni Pablo, sabi ni Paul. Tama po? Ang ibig sabihin, tinuturo ng Diyos kay Pablo upang siya'y maging humble. Tama po? Maging mapagpakumbaba. Tama po? Sinabi niya rito, hinayaan ito ng Diyos sa akin upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Kung ganon, tinuturuan ng Diyos si Pablo na maging humble. Tama po? Tinuturuan siya ng Diyos maging humble. Okay. Sa pamamagitan ng ganitong karamdaman, si Pablo ay nagiging dependent sa Panginoon. Tama po? Tayo, pagka tayo ay independent, hindi tayo magiging dependent sa Diyos. Pero si Pablo, sa kanyang ginagawa, sabi niya, Panginoon, hinayaan mo ito sa akin upang maging dependent ako sa iyo. Tama po? Upang hindi ako maging independent. Tama po? Kaya nga si Pablo umaasa sa biyaya ng Diyos. Sa ilalim ng iyong biyaya, malakas ako. Tama po? Hindi ako mahina, pero sa ibabaw ng aking pagkatao bilang isang human o bilang isang tao, mahina ako. Pero sa ilalim ng biyaya, sinabi niya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Tama po? Sa verse 9, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. That is the Paul, recognize himself bilang isang weak, tama po? Bilang isang mahina pero malakas dahil sa biyaya ng Diyos. Nananatili. Hindi ba meron tayong maraming ganitong experience? Kahirapan, pagdurusa, problema. Kung minsan may mga tao na nagbibigay sa atin ng pain, minsan yung mga anak, minsan yung asawa, kapatid, kaibigan, minsan struggle sa Christian life, sa school. Marami tayong mga ganitong experience, tama po, na pwedeng yung pananampalataya natin ay magiging mahina, tama po. Siyempre, yung panahon kasama, pagka mahina, di ba? Ay, ayoko nang magsimba ngayon kasi ganito ang panahon. Pero palagay ko, pag lumindol, baka hanapin talaga ng tao ang Diyos, di ba? Alam mo, yung minsan iniisip ko, ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas pag ganun kalakas ang lindol? Tama po? Ang iniisip ko, baka mas masarap mangaral ng Ebanghelyo nun. Maraming maghahanap sa Diyos. Tama po? Siyempre, pag lumilindol, sino ang hinahanap ng tao? Sino ang tinatawag ng tao? Yung Diyos. Tama po? Kaya napakadali mag-aya siguro ng Bible seminar. Uy, punta kayo. Saan ba? May Diyos ba dyan? Meron. Punta ka dito. Tama po? Pero ngayon, parang ang tao ay kampante pa. Diba? Kampante. Kahit na alam nila na ito na yung nangyayari,
Kung minsan ay hindi pa sila nakakapag-isip kung ano ang dapat gawin. Okay? Kaya si Paul, kahit na meron siyang affliction, meron siyang physical limitation, pero sinasabi niya sa Panginoon, sa ilalim ng iyong biyaya, ako ay magiging malakas. Bagamat hindi inalis ng Diyos yung kanyang kahinaan, yung kanyang karamdaman na ipinapanalangin, subalit sinasabi ni Pablo na malakas ako sa Panginoon. Tama po? Yung kalakasan ko ay nanggagaling sa Panginoon, sa ilalim ng biyaya. Dahil sa Panginoon na ako ay nagiging malakas, at dahil sa aking kahinaan, yung kapangyarihan ng Panginoon ay naiyahayag sa pamamagitan ko. Kapag ako ay isang mahina. Okay? Kaya sa 2 Corinthians chapter 3 verse 5, sabi po, hindi sa kami ay may kakayahan mula sa aming sarili upang angkinin ang anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. 2 Corinthians chapter 3 verse 5, sabi po ni Pablo. Kaya nga, sabi po, ang aming kakayahan ay mula sa Diyos. Okay? The fact that God's power is displayed, weak people should give us courage. Tama po. Kung ang isang tao ay nagpapakita ng kahinaan, subalit nagtitiwala siya sa Diyos, nagkakaroon siya ng matapang na pananampalataya. Kaya yung iba, minsan, hindi ba dati, ikaw ang gumawa nito, hindi ko kaya yan. Pag umasa ka sa iyong sarili, hindi mo talaga kaya. Sinabi dun sa Bible na huwag kang matakot pag tumatayo ka sa harap ng mga pinuno. Ang Diyos ang magsasalita para sa iyo, hindi ikaw. Tama po? Kaya kung tumitingin tayo sa ating kalagayan bilang tao, yun yung katotohanan, mahina tayo. Pero kung tumitingin tayo sa Diyos, katulad ni Pablo, sabi ni Pablo, kung ako ay mahina, ikaw ay nagiging malakas sa akin. Mas malakas yung biyaya, mas malakas yung layunin ng Diyos kaysa kagustuhan ko. Okay? So, kahit na nire-recognize ni Job yung kanyang sarili na may limitation, na siya ay mahina, subalit, sabi ng Biblia, dahil dito, yung kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag sa kanya. Okay. Kaya pag mahina tayo, nahahayag yung kapangyarihan ng Diyos. Tama po? Sa ating pagkatao. Pag mahina tayo. Kaya nga sabi po doon sa Joshua chapter 1 verse 9, sabi ng Panginoon kay Josue, hindi ba tinutusan kita? Ikaw ay magpakalakas, magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay sapagat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Sabi po, hindi ba? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Tama po? Yung verse sinabi si Josue, sinabihan ng Panginoon. Ito rin yung sinasabi sa atin, di ba? Magpakalakas ka, magpakatapang ng mabuti. Huwag kang matakot. Tama po? Huwag kang matakot. Kung alam mong ito ang kalooban ng Diyos, do it by the grace of God. Huwag kang matakot manindigan sa tama. Ako, minsan, pag sinasabi mo yung truth, yung katotohanan, may mga tao na parang nagkakaroon sila ng kaisipan, anong tawag dito? Parang nakikijay sila sa iyo, di ba? Parang sa tenga nila, hindi nila gustong marinig yung ganong bagay. Di ba? Bakit po? Dahil hindi nila nalalaman kung ano ang ibig sabihin ng kalooban ng Diyos o biyaya ng Diyos. Tama po? Kaya huwag kang matakot. Sabi dito, huwag kang matakot. Huwag kang manlupaypay. Sa Isaiah chapter 43 verse 2, sabi, kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, chapter 43 verse 2, ako yung makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog, hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Iyon sa Isaiah 43 verse 2, sabi ng Panginoon, kapag dumaan ka sa tubig, sa ilog, sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka tutupukin ng apoy. Yan yung promise ng Diyos, tama po? Kaya, yung ating kahinaan ay
tumutulong sa atin para yung ating buhay Kristiyano ay magiging mas malakas sa paningin ng Diyos. Tama po? Yung kahinaan natin, tumutulong sa atin para mas magtiwala tayo sa Diyos. Mas lumalim ang pagtitiwala at pagkilala sa Diyos. Okay? Kapag ina-admit natin yung ating kahinaan, so we affirm God's strength sa ating buhay. Tama po? Mahina lang ako, Panginoon, kaya yung lakas ko sa iyo manggaling. Okay? Yung aking katawan ay nagiging mahina, subalit yung pananampalataya ko sa iyo ay mas nagiging malakas at matatag. Diba? Kapag nahirapan tayo, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala sa Panginoon. Okay? Sa Luke chapter 21 verse 15, ang sabi po, sapagkat bibigyan ko kayo ng salita at karunungan na hindi malalabanan o matututulan man ang lahat ng sumasalungat sa inyo. Luke chapter 21 verse 15, sabi po rito, bibigyan ko kayo ng salita at karunungan na hindi malalabanan o matututunan man ang lahat ng sumasalungat sa inyo. Tama po? Huwag ka matakot kung may sumasalungat sa iyo. Dahil sabi ng Biblia, ang Diyos ay magbibigay sa iyo ng salita na hindi nila kayang maunawaan. Tama po? Magtiwala ka sa Diyos. Okay? Magtiwala tayo sa Diyos. Okay? Kaya sabi po doon sa Bible, sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 13, walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao, subalit tapat ang Diyos. Hindi niya ipinahintulot na kayo tukso'y na hindi sa inyo makakaya. Kalakip din ang tukso ay naglaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. So, ang mga trials sa buhay natin, pagsubok ay galing sa permission din ng Diyos. Tama po? Ba't ba ako nagkakaganito, dumadaan sa ganitong pagdurusa, kahirapan? Hinahayaan ng Diyos ito sa atin para tayo lalo magtiwala sa Kanya. Tama po? Kaya mapapansin nyo, bakit ba kung kailan naging Kristiyano ako, naging born again, tsaka parang maraming pagkahirapan at pagsubok, pagdurusa. Ang ibig sabihin, mas maraming pagpapala na gustong ibigay ang Diyos kapag ito ay napagtatagumpayan natin. Di ba? Yung pagpapala sa Biblia o yung pagsubok sa Biblia ay turn into blessings. No? Katulad ni Job. Di ba? Si Job ba sinubok ng Diyos? Sinubok si Job. Pero alam nyo, nung pagkatapos ng pagsubok ni Job, mas malaking kayamanan yung ibinalik ng Diyos sa kanya. Tama po? Tinriple ng Diyos yung kanyang kayamanan. Tama po? Binalik ng Diyos. Pero nagtagumpay siya sa pagsubok. Okay? Kaya ang sabi po dito sa Hebreo chapter 4 verse 16, kaya lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Okay? Yung biyaya ng Diyos, makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Kaya dapat nating maintindihan gaano ba kahalaga ito sa atin. Okay? Sa Isaiah 53, sabi po, verse 3, inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mahihinang tuhod. Palakasin yung mahinang kamay. Okay? Sa Isaiah chapter 40 verse 29, sabi po, siya'y nagbibigay ng lakas sa mga mahina, sa kanya na walang kapangyarihan, dinadagdagan niya ang kalakasan. Isaiah chapter 40 verse 29, sabi po, siya'y nagbibigay ng lakas kanino? Sa mga mahihina. Okay? Yun yung ginagawa ng Diyos sa atin. Yung mga taong hindi nagtitiwala sa kanilang sarili, yung mga taong inaamin nila yung kanilang weakness, yung kanilang mga limitation, at lumalapit sila sa biyaya ng Diyos, ang sabi ron, binibigyan sila ng lakas. Tama po? Panginoon, mahina po ako. Tulungan mo ako na maging matatag at magtagumpay. Tama po? Alam natin yung hanggang saan yung limitation natin, di ba? Hanggang saan yung kaya natin. Tama po? Kaya sabi po, binibigyan niya ng lakas yung mga taong mahihina.
Yung mga walang kapangyarihan, dinadagdagan ng kalakasan. Okay? Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, hindi niya tayo binibigo, di ba? Hindi niya tayo binibigo kung nagtitiwala tayo sa Diyos. Sa lahat ng ating problema, sa pamilya, sa trabaho, sa Christian life, sa karamdaman, sa ating katawan, sa lahat ng ito, tumutugon ng Diyos sa atin. Basta nagtitiwala tayo. Okay? Kahit na ano ang kalagayan natin. Siyempre, dapat tayong sumusunod lang sa kanyang kalooban. Tama po? Kaya doon sa Philippians 4:13, dinanggit po ni Pablo. Sabi po, lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Tama po? So Philippians 4:13, sabi ni Pablo, magagawa ko yung lahat ng bagay dahil siya nagpapalakas sa akin, pinalalakas ang aking loob. Diba? Example lang yung mga brothers and sisters dati dito, yung mga kabataan, di ba? Yung una, tinitignan ko yung mga kabataan, pag sinabi mo, tayo ka dyan sa harap, ikaw ganito, naku, nakakatakot, kinakabahan ako basto. Sige na, simula lang yan. Diba? Bandang huli, habang tumatagal, meron na silang passion. Tama po, wala na yung fear. Nandun na yung pagtitiwala sa Diyos na ginagawa ko ito para sa Panginoon. Tama po? Pero sa una, mararamdaman mo yung kaba dahil mahina ka. Tama po? Pero habang tumatagal, ginagawa mo yung gawain ng Diyos, anong nangyayari sa pakiramdam mo? Lumalakas ka, tumatatag, di ba? Of course, sabi ni Pablo, ginawa ito ng Diyos sa akin para hindi ako magmayabang, magmalaki. Tama po? Para turuan ako ng Diyos maging mapagpakumbaba. Habang ako ay tinuturuan ng Diyos magpakumbaba, ako naman ay kanya ding itinataas. Tama po? Itataas ka ng Diyos kapag bumaba ka. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa'yo. Kaya yung mga minister na tumataas ang puso, pag natuto na, marami ng alam, nawawala na yung pusong mapagpakumbaba, nagiging ma-pride, hindi mo na makakausap ng maayos, laging merong mataas na teolohiya na sa pagkatao. Kung bata pa, ano pa ang nalalaman ng isang taong bata pa, di ba? Lahat tayo dumaan sa pagtuturo ng matagal. Pero pag ang puso nila ay nagiging mapagmataas, unti-unti, nakakatakot yun sa Panginoon. Tama po? Kasi yung karunungan ay nagbibigay ng pagtaas ng isip. Nung meron akong nakausap sa Dasma, nung una ay okay lang ako. Pero parang lahat ng sinasabi niya, hindi ko mahagilap sa Biblia. At siya daw Kristiyano kung saan pumupunta. Hanggang banda, sabi niya sa akin, kayo ba may tithes and offerings? Sabi ko, meron. Ginagamit niyo ba yung tithes and offerings? Siyempre, para sa church. Ay, hindi dapat. Dapat sa pastor yun. Yung tithes dapat sa pastor. Sabi niya, para sa pastor daw yung tithes. Wow, talaga. Sabi niya, yung mga tithes ng mga tao, dapat sa pastor mapupunta. Ay, hindi ho ganun sa amin. Ay, hindi. Daw sa Biblia, ganun. Dapat, di ba yung mga Israelita, Levita, sa kanila binibigay yung 10%? Hindi na ako kumikibo kasi baka maging corrupt ako. Sasabihin ko sana, huwag mong iparehas yung church sa mga Levita. Israel yun at yun ay nasa loob tayo ng church. Tama po? Tapos ay, ang ginagawa, nile-lecturean ako. Ako ang tinuturuan, ilang taon na po ba kayo nagpapastor? Nasa mga 30 years na mahigit na rin, by experience. Siya, hindi naman siya nagpapastor. Sabi, tapos nile-lecturean ako. Parang sumasakit ang tenga ko dahil puro mga false teaching ang sinasabi sa akin kung ano-anong mga teolohiya. Sabi ko sa kanya, ako ba nile-lecturean mo ko? Parang tumaas yung emosyon. Nile-lecturean mo ba ako? Ay, hindi ko nagsasabi lang, huwag mo kong lecturean, hindi na ako tatanggap ng maling turo, sabi ko. Ang pinakamahalaga sa amin sa pagtuturo ay ang kaligtasan. Kaya tinanong, ikaw ba ligtas ka na? Pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Sa langit ba o sa impyerno? Ganun na yung tanong ko sa dire-diretso. So, dahil, sabi ko sa kanya, ang tanging mahalaga na lang sa amin ngayon ay ang kaligtasan ng kaluluwa. Hindi na yung mga kung anong-anong mga doktrina o teolohiya, hindi ba? Kung
uusap tayo tungkol sa mga doktrina, wala tayong mapapala. Tama po? Kaya nga sabi ko sa kanya, nakikipag-uusap lang ako sa iyo dahil concern ako tungkol sa kaligtasan mo. Saan ka pupunta pag namatay ka? Ang dami niyang paliwanag. Sabi, bigyan mo ko ng verse. Sabi, give me the verse. Sabi ko gano'n. Huwag mo akong sabihan ng logic. Verse. Wala siyang maisip na verse. Kaya sabi ko, sorry, hindi na ako willing makinig kung hindi naman tungkol dito ang ating pag-usapan. For short, hahaba lang yung usapan nyo na wala lang kayong mararating. Diba? So, mahalaga yung salvation ng tao, di ba? Pag naligtas ka na-reach mo na yung gusto mong ipaliwanag sa gospel. So, sumunod, mabuhay ka na lang ayon sa biyaya ng Diyos, hindi ba? Ligtas ka na yan, ano pang kailangan mo? Di ba? Kaya sabi ko, pag ligtas ka na, sapat na sa'yo yung biyaya ng Diyos. Magiging masaya ka na, may contentment ka na sa puso. Tama po? Susunod ka na lang, di ba? Kaya yung sinasabi dito ng Biblia, sapat yung biyaya ng Diyos sa iyo. Tama po? Hindi kulang. Okay? Kaya sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10, sabi po ni Pablo, ano pong sabi ni Pablo sa verse 10? Kaya, alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kainaan, paglait, kahirapan, pag-uusig at mga sakuna. Sapagkat kapag ako'y mahina, ano daw siya? Ako nga'y malakas. Tama po. Malinaw yon. Tama po. That Paul recognized himself bilang isang weak person. At the same time, he recognized God's strength. Tama po. Under the grace of God. So sinabi niya, though I am weak, sabi niya, but sabi niya, ako ay malakas sa Panginoon. Sa biyaya ng Diyos. Eh? Kaya sinasabi niya dito, bagamat ako'y mahina, subalit ako ay malakas sa biyaya ng Panginoon. When we are strong in abilities, we are tempted to do God's work on our own, and that can lead to pride. Tama po? Kaya nasabi po, kung tayo ay mayroong maraming alam, tayo ay maraming ginagawa, itetempt tayo ng dyablo. Gawin mo yan sa iyong kakayanan. And that possibility na mag-lead ito sa pride ng isang tao. Alam nyo, it is very fearful yung matuto ka ng maraming bagay. Tama po, nakakatakot. Kaya, pagka sa daming karunungan, minsan ay nagiging palalo ang isang tao. Nagiging arrogante. Tama po. But of course, kung naging Kristiyano ka, yung karunungan iyon ay para sa kaligtasan ng mga taong nakikinig sa iyo. Tama po. Hindi para i-display na marami kang alam. For you, para ma-explain mo ng tama kung ano ang nilalaman ng gospel sa mga taong nakikinig sa iyo. Bakit mo kailangan maging matuto at mag-aral? Hindi para sa iyo. Para kanino? Para sa mga taong nakikinig sa iyo. Tama po. Kaya, habang ginagawa mo yon, nagkakaroon ka ng kagalakan sa iyong puso. At habang ang puso natin ay mababa, ginagamit tayo ng Diyos. Okay, magpatuloy. Habang sinasabi mo sa sarili mo, mahina ka, may limitation ka, lalong yung biyaya ng Diyos nagiging malakas sa iyo. Katulad ni Pablo. Sabi ni Pablo, bagamat ako'y mahina, subalit ako nga'y malakas. Tama po? Ganon ba kayo? Ganon tayong lahat. Ako rin ganon. Hindi ko naiisip na sapat na yung dami kong natutunan na nadaanan na experience para masabi kong magturo. Kulang pa rin. Marami pang kulang. Kailangan mo pang matuto ng maraming bagay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. But habang ganon yung ginagawa mo, lalo kang pinagyayaman ng Diyos sa kaalaman. Hindi niya yun ipinagkakait. Kaya ang sabi po, sa 2 Corinthians 4:17 and 18, sapagkat inihanda tayo nitong magaan, panandaliang kapigatian para sa walang hanggan, di masukat na kaluwalhatian. Sa verse 18, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So, tinitignan ni Pablo yung future na hindi niya nakikita, yung walang hanggan. Doon siya tumitingin kung ano ang meron sa walang hanggan. Hindi niya tinitignan yung present na kalagayan niya.
ay ano ako, ganito ako, hindi. Nakatingin si Pablo in the future. At nakatingin din siya sa biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanya. Tama po? Tayo, tumingin tayo sa mga biyayang ito. Huwag kayong matakot sa problema, sa kahirapan, sa kakulangan ng mga bagay. Huwag po kayong matakot. Bakit po? Kayang ibigay ng Diyos yung lahat ng ito sa atin. Tama po? Kung meron tayong ganong kalagayan, alam natin ang Diyos hindi nagpapabaya sa atin. Tama po? Huwag tayong matakot. Huwag tayong madistract. Dahil alam natin, ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Kung tayo ay mahina, hinahayaan natin ng Diyos na punuin tayo ng lakas. Di ba? Kung tayo ay mahina. So kung tayo ay nagiging malakas, mas nagiging malakas tayo sa isang natural na pagkatao. Napapagtagumpayan natin yung maraming kahirapan, pagsubok at problema sa ating buhay Kristiyano. It is extraordinary strength. Tama po? Hindi katulad ng iba, di ba? Pag may problema, mainit ang ulo. Pag walang pera, mainit ang ulo. Huwag mo akong kausapin dahil wala akong pera. Mainit ang aking ulo. Pero tayo hindi. Pag tayo dumadaan dito, naiintindihan natin na hinahayaan ng Diyos para tayo ay lalong magtiwala at maging mas malapit sa Diyos. Tama po? Oh Lord, alam mo naman yan di ba? Kaya kung tayo ay lumalapit sa Panginoon, tayo ay tayo ay nagtitiwala, di ba? Kaya sinasabi ni Pablo dito sa verse 9, subalit sinabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa atin. Alam mo, iniisip ko nga dito yung sinabi ni Pablo sa verse 8. 3 ulit ako nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo sana ito sa akin, pero hindi siya pinakinggan ng Diyos. Tama po? Bakit kaya hindi siya pinakinggan ng Diyos? Diba? Siguro kung mahina si Pablo sa pananampalataya, baka sasabihin niya ang Panginoon, kung ganun din lang naman, ayaw mo akong bigyan ng katugunan sa panalangin, mahina ako, hindi na lang ako maglilingkod. Diba? Sasabihin na lang ni Pablo, tumawag ka na lang ng iba. Kasi ako may karamdaman, maraming mas malulusog kaysa akin. Tama po? Piliin mo na lang yung mga taong mas malulusog at kaya nila yung gawin yung gawain ng para sa'yo. Pero hindi yan ginawa ng Diyos, di ba? Anong sagot sa kanya ng Diyos? Hindi sinabi ng Diyos sa kanya na, o sige, umalis ka na dyan, kukuha na lang ako ng mas malusog kaysa iyo. Di ba? Sabi rito, 3 ulit siyang nanalangin. Di ba? So, maaari sa panalangin sinabi ni Pablo, Panginoon, tanggalin mo ito kasi hadlang ito sa aking ministeryo. Hindi ko kayang mag-ministry kung ganito ang aking kalagayan. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Hindi sinabi ng Diyos, okay, sige, umalis ka na dyan at meron pang mas mahusay at mga malusog kaysa sa'yo. Yun na lang ilalagay ko. Ganon ba sagot ng Diyos? Ang sagot ng Diyos sa kanya, ang aking biyaya ay sapat sa'yo at ang aking kapangyarihan. Kapag ikaw ay mahina, ako ay nagiging malakas sa iyo. Tama po. So, hindi natin pwedeng isipin na dahil ako ay matanda na, dahil ganito ang kalagayan ko, wala na akong magagawa. Hindi ko pwede yun Di ba? Dahil ako, wala akong alam, dahil ganito lang ako. Pag ginanon mo yung sarili mo, ibinabagsak mo yung sarili mo, inahamak mo yung creation sa'yo ng Diyos, paglikha sa'yo. Lahat ng bagay, lahat ng tao na nilikha ng Diyos ay mahina. Tama po? But si Pablo, naiintindihan niya, sinabihan siya ng Diyos, yung biyaya na meron ka ay sapat yan. Ibig sabihin, sa loob ng biyaya, maraming provision. Tama po? Kapag ako ay mahina, hinihingi ako ng lakas sa Panginoon. Kapag ako ay may pangangailangan na may problema, lumalapit ako sa Diyos sa ilalim ng biyaya. Kapag ang aking mga anak ay may problema, sa Diyos ako tumatakbo. Panginoon, tulungan mo ako. Dahil yung biyayang ito, sinabi ng Panginoon, yung salitang sapat ay walang kulang. Naintindihan niyo po? Sinabi rito, ang biyaya ay sapat. Tama po? Sa iyo. Sapat na sa iyo. Malalim yan, hindi ba?
Yung sinabi ng Diyos na ang biyaya ay sapat na sa iyo, hindi lang isa yon. That is a package. Tama po? Paano pag nagkaroon ako ng karamdaman, Lord? Lumapit ka sa Diyos. Sa ilalim ng kanyang biyaya, pwede kanyang pagalingin. Tama po? Paano pag may pangangailangan ako, Lord? Lumapit ka sa Diyos, dumalangin ka, siya magdadala sa iyo kung saan mo makukuha yung kailangan mo. Paano pag may problema ako sa school, Lord? Manalangin ka sa Diyos, bigyan ka ng karunungan kung paano maaayusin yun. Di ba? Dahil sabi dito, sapat ang biyaya sa iyo. Paano kung gusto ko maging mataas na grado, honor, Lord? Mag-aral kang mabuti at humingi ka ng karunungan sa Diyos, ibibigay din sa iyo. Pero huwag kang mangungopya. Bawal. Di ba? Baka mag-honor kayo ng nangopya kayo, nakakahiya yun. Di ba? So, dapat, pagka naging honor ka, meron kang dignidad. Tama po? Bakit may dignidad? Hindi ka nahihiya tawaging honor, di ba, pangalan mo? Dahil bakit nagsikap ka, nag-aral kang mabuti. Pero kung nag-cheat ka, nangopya ka, tawagin kang honor, nahihiya ka dahil alam mo na hindi mo yung pinaghirapan. Tama po? Bilang mga Kristiyano, bibigyan kayo ng karunungan ng Diyos, di ba? Gusto nyo maging excellent, bibigay ng Diyos. Pero the more na naging matalino kayo, the more na maging mababa sa harapan ng Diyos. Diba? So, yung mga Kristiyano, maraming matatalinong mga born again. Alam nyo ba yun? Maraming mga Kristiyano nasa honor, mga born again, matatalino ang mga Kristiyano. Hindi lang naman kasi sila may kaalaman na physical, may intellectual o spiritual meron din, di ba? Lalo kung masigasig sila sa church, tumatalino talaga sila. So, yun yung ibibigay ng Diyos. Lahat ng bagay. So, kung ganon, mga brothers and sisters, kung tayo po ay merong ganitong pagkatao, nagagalak tayo sa ganitong kalagayan, sabi ng Biblia, kung minsan tayo ay sinusubok, kung minsan tayo ay tinuturuan, kung minsan tayo ay pinagpapala, di ba? Kung minsan tayo ay binasasaya ng Diyos, so yung buhay natin sa loob ng biyaya ng Diyos ay parang buhay na kung saan ay trainings pa rin, pagsasanay. So ngayon, malakas ka, bukas mahina ka, di ba? So lalapit tayo lagi sa Panginoon. As a conclusion, so huwag tayong maging mangmang sa kalooban ng Diyos. Unawain natin yung kanyang kalooban. Dahil alam natin sa pagdating ng panahon, mag-aani tayo, hindi ba? Pero pagkatapos natin matanggap yung biyaya ng Diyos, susuklian natin ito ng mali. Tama po? Kaya ho, kung may mga naligtas na born again na, nagsabi, nagpatotoo, wag natin suklian ng mali ang Panginoon, di ba? Yung, ako na born again na, talaga, nagpapatotoo ka pa na naging Kristiyano ka. Pero habang tumatagal, susubukin tayo ng Panginoon, susubukin ka kung talaga bang totoo yung puso mo, di ba? Walang taong hindi susubukin ng Diyos kung siya ay nagsasabi ng ganitong kaligtasan. Dahil sinasabi sa Biblia, sinusubok ng Diyos yung tao. Katulad ng ginto, hindi ba? Subukin mo muna kung totoong ginto iyan. Tama po? Pero pagkatapos mong sabihin yon, ay pupunta ka sa sanlibutan. Di ba? Doon, troublemaker ka, magbibisyo ka, tapos sasabihin mo na born again ka. Ano yun? Pagpunta mo doon sa labas, iba ka. Pagpunta mo sa church, matino ka. Paglabas mo, hindi ka matino. Ano ang tingin ng Diyos sa kanya? O ano ang tingin ng Diyos doon? Sabi ng Biblia, hindi mo pwedeng lokohin ang Panginoon. Tama po. Hindi mo pwedeng lokohin. Hindi natin pwedeng lokohin ang Diyos, di ba? Pwede ba natin lokohin ang Diyos? Yun yung isang bagay na hindi ko talaga maisip sa mga Kristiyano na ang lakas ng loob nila na gawin yung isang bagay na alam na nila sa Biblia na hindi nila dapat gagawin. Tama po? Nakakatakot yun, di ba? Kaya sa church, mahirap ba ang buhay Kristiyano? Mahirap ba yung pinagagawa ng Diyos sa atin na pamumuhay? Mahirap ba? Ako kasi pag akong tatanungin mo,
Sa isang tao, halimbawa sa isang bata, hindi mahirap yung sinasabi ng magulang kung masunurin. Tama po? Kung sumusunod. Alam natin na kapag ang magulang ay nag-uutos, alam ng magulang kaya mong gawin yan. Tama po? Mahirap lang gawin yan kung ayaw mong sumunod. Ano ang susunod doon? Ang dami mong katwiran. Di ba? Pag ayaw mo maraming katwiran, ayoko yan, mahirap yan eh. Sa totoo lang, kaya mong gawin yan. Hindi yan, ang mga magulang hindi nagpapagawa sa anak nang hindi nila kaya. Tama po? Hindi na sabihin, buhatin mo yung bahay natin, ilabas mo sa labas. Ay, hindi gagawin ng magulang yon dahil hindi mo yung kaya. Hindi ba? So, pero sabihin ng nanay mo, maglaba ka ng damit mo. Ano, sasabihin mo, hindi ko yung kaya. Aba, eh, ibang klaseng sagot yun, di ba? Maghugas ka ng plato, hindi ko yan kaya. Ay, yun ang medyo imposible. So, ganun din ang Diyos sa atin, di ba? Yung Diyos, alam niyo po yung Diyos sa atin, kilala tayo ng Diyos. Alam niya yung kaya natin at hindi. Yung mga aral sa Biblia, hindi yan ibinigay sa atin ng Diyos dahil hindi natin kaya. Alam niyo ba yun? Ibinigay ng Diyos sa atin yung mga aral sa Biblia dahil alam ng Diyos, kaya natin yan sundin sa Kanya. Di ba? Hindi yan binigay ng Diyos para parusahan ka, para magdusa ka. Binigay ng Diyos yan para pagpalain ka. Tama po? So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos sa atin, hindi para tayo magdusa at maghirap. Para tayo pagpalain ng Diyos. So, ibinigay niya sa atin yan. Dahil alam ng Diyos, kaya natin yan. Sabi niya, nagagawa ko yung lahat ng bagay dahil sa lakas na ibinibigay mo sa akin. Actually, hindi lang naman ikaw ang gagawa. Kasama mo ang Panginoon na gumagawa. Di ba? Kung nahihirapan ka, ang Diyos tumutulong sa iyo. Kung nahihirapan kang gawin yung utos ng Diyos, ang Diyos tumutulong sa iyo. Kung lumuluwa ka, ini-encourage ka ng Diyos magpatuloy. Ibig sabihin, mga brothers and sisters, yung mga aral ng salita ng Diyos ay hindi po para sa pagdurusa. Tama po? Bagamat pinabanggit ng Biblia na merong pagdurusa. Subalit yung pagdurusa ngayon sa paningin ng Diyos ay paghubog sa ating buhay Kristiyano. Kaya kung tayo ay sumusunod doon, anong kasunod? Pagpapala, blessings. Tama po? Kapag masigasig tayong gumagawa, alam mo, pag ino-observe ko yung church, maging yung mga kabataan dito habang aktibo sila, masigasig sila sa ganyan, napapansin ko, masaya na naman sila sa ganon, diba? Kumbaga, kung masaya na sila sa ganon, pag masaya ka sa ginagawa mo, walang hadlang, tama po? Nandun yung joy, nandun yung encouragement, nandun yung nagkakaroon ka ng fulfillment sa ginagawa mo, diba? So, habang nararamdaman mo yung joy galing sa Panginoon, yan yung hindi mo tinitigilan. Sige lang, tuloy-tuloy ka lang. Kaya tayo, bilang mga ligtas na, mga brothers and sisters, anong hinihingi ng Diyos sa atin? Sabi ni Pablo dito, una, maging humble ka. Maging humble ka lang. Pangalawa, maging teachable ka. Tama po? Dapat natuturuan ka. Tama po? Pangatlo, dapat, sabi dito, yung kahirapan at pagdurusa, hindi pagdurusa ang tingin mo. Tama po? Dapat ito ay biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Tama po? So, kaya lang tingin ng tao yung kahirapan at pagdurusa kapag siya ay hindi sumusunod. Pero pag sumusunod siya, yung lahat ng ito, ano ang sabi ng Panginoon? Sabi niya kay Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo. Tandaan po ninyo. Kay Pablo lang ba niya sinabi yon? Sa inyo ba? Sinasabi ba yon sa atin ng Diyos? Yes. Ang biyaya ng Diyos sapat na rin sa atin. Tama po? Kaya huwag tayong matakot sa problema. Magpatuloy lang tayo, magpakalakas. Ang biyaya ng Diyos lagi na sa atin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa napakayamang biyaya na ibinigay niyo po sa amin. Kaya salamat din sa inyong pag-iingat sa kalakasan namin, sa pagkain,
sa maayos naming pag-iisip, sa kalakasan ng pagdalo sa church, sa kagalakan na meron sa aming puso. Salamat po sa lahat ng ito. Sa panahon kami ay mahina, ikaw ay magiging malakas sa amin. Sa panahon kami ay may mga karamdaman, bibigyan niyo po kami ng lakas at kagalingan. Lalapit po kami sa iyo dahil pinangako niyo po sa amin na ang biyaya ay sapat lagi para sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, thank you very much po.